Lord Jesus. Thank you for your presence, Lord. And thank you for thy word, Lord. Salamat sa ining at tinion, Ginoo, nga ginhatag mo sa amon. Thank you, Lord, for your faithfulness sa kabuhi namon. I-bless everyone, Ginoo, nga ari dire. Kay ikaw, Ginoo, magpakamaayo sa imong pulong. Kasi sila, Ginoo, makahangop kag maintindihan. Kag magibiir sila sa ilang, Ginoo, nga hearing sa pagpamati sa imong pulong. Dalayaw ng imong ngalan. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Magapong ko kamo sige. Palakpakan Diyos sa iningagan. Basko nga pagpamalakpak abi sa Diyos. Yes. Kita ka kanuhambal ni Joe Carter sa iyang message. Tagaan ta reverend ang pulong sang Diyos. So kung ginatagaan ta sang ginatawag nga respect ang pulong sang Diyos, it seems lang nga ginatagaan ta respect ang Diyos sa kabuhi ta. Di ba? So, matag lang ko recap sang akon nga message nagligad pa nga Sunday nga nadumduman niya man guro kung anong title to. Thy word, no? So, salamat sa Dios nga ang iya nga pulong amo gid yang tinguhaan ta nga ibutang naton sa aton nga kabuhi. So, i-recap ko lang balang scriptures nga naghambal siling niya. Na this book of the law shall not depart out of thy mouth, siling niya, but be thou, siling niya, meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein. And then, thou shalt have the way prosperous, and thou shalt have good success. So kung ato lang tawon, brethren, kinanglan tagidya ang word of God sa kabuhi ta. Kanami, brethren, kung ang imo kabuhi nagalakat ikaw, na every time ang pulong sang Diyos among ginataming mo sa imo kabuhi. Kadako sang pagdaog sang tawo kung ang pulong sang Diyos ginahimo iya taming siya kabuhi. Nga, siling sang scriptures to nga isang nagambal, siling niya, thy word is a lamp unto our feet and the light unto our path. So, brethren, kabudlay kung maglakat kung wala ikaw bisyon. Kabudlay kung maglakat nga wala ka pulong sang Diyos. Kaya nga anong kakatabo, nagalakat ka nga hindi amo ang imo panglakaton. Kisa ang tawo kung wala pulong sang Diyos, dira sa nagahimo sang mga butang nga hindi maayo sa tubangan sang Diyos. Nga, waya gina tipigan ang pulong sang Diyos. Waya gina respect, waya gina tagaan reverence ang pulong sang Diyos sa kabuhi. So, that's why, ako gusto ko gid sa inyo nga ma-impart nga dapat tagaan naton sang value ang word of God sa kabuhi naton. Tagaan naton sang dako nga igtulupangod ang pulong sang Diyos sa kabuhi ta. Kay in the end, siling sang scriptures, this book will judge us in the last days. Same lang Japon nga mga judge sa aton sa ini nga tinion. So karon, kanami to sang gindala ni Joe Carl about sa ginatawag to bala nga disposition. So kita ginapangita ta kon where is our disposition in the word of God. So diin gid bala ang aton nga disposition sa pulong sang Dios. Maghambal where is our dispositions in the word of God, ano ang buot silingon? Ano? Diin gid bala ang inyo tinindugan sang pulong sang Dios. Nga ang Dios nga pangita iya sang tawo nga makaon gid sang iya nga pulong. Nga dibiskan ano matabo ang pulong sang Dios ya kabuhi gid siya nga kabuhi tagaan niya gid sang balyo ang kabuhi sang Dios. Tagaan niya gid balyo ang pulong sang Dios sa kabuhi ya. Kita ka siling sa scriptures, siling niya the word has become non-effect because ang aton nga disposisyon sa pulong sang Dios. Kung wala mo ginatagaan value ang pulong sang Dios, kung wala mo ginatagaan respect ang pulong sang Dios, kung wala mo ginatagaan sang reverend ang pulong sang Dios, ano ang gwa? The word of God has become non-effect. Ang pulong sang Dios wala naga-epekto sa aton, hindi epektual amo na nga siling Joker, the effectual of a fervent prayer availeth much. Nga, ang Diyos masapuan mo sa iya nga, then, pulong. So kung masapuan mo ang Diyos iya pulong, kag opdan mo sang prayer of a righteous man, makaangkon ka sang dako nga benepisyo. That's why siling sang pulong sang Diyos, thou shalt have good success, and your way, makaangkon ikaw sang prosperity sa imo kabuhi. So nabala naton nga siling niya, you shall have prosperity in the thing wherewith, siling niya, the Lord I sent it. Siling niya,
kung sa diin sang Dios ipadala ang iya nga pulong, ang tao dira makaangkon sa ginatawag nga prosperity sa kabuhi. So kinahanglan gid naton brethren nga ang pulong sang Dios tindugan ta sa aton kabuhi. No? Kita ka sila isang pulong sang Dios. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kita ka saligan ta gid ang Dios, saligan ta ang pulong sang Dios sa bugos ta nga kabuhi. Kag hindi kita mag-lean sang aton nga pag-insindi. Hindi kita mag-learn sang aton understanding nga anong katabo. Kung ikaw nagahimo sang butang, hindi ka makaangkon sa ginatawag ng good success imo kaugalingon. Dapat ang ginatawag ng good success, may Diyos kaupod mo. Nga, kung nagahimo ka lang sang butang nga para lang sa imo, wala ang Diyos sa kabuhi mo, ang tanan na madula na. Hindi na maglasting. Kaya nga, ang Diyos ya mo ang dapat naton nga tagaan sang balor sa aton nga kabuhi. So, palakpakan naton ang Diyos sa ini nga. Ano yun? So this time, let's open sang aton Bible kung may ara kita sang Bible. So, Ecclesiastes chapter 5 verse 1 to 5. Praise the Lord. Verse 1. Chapter 5 verse 1. Okay. Sila isang scriptures, keep thy foot when thou goest to the house of God. Siling niya. And be more ready to hear. Kinanglan, attentive ka. No? Be more ready sa pagpamati than to give the sacrifice of bulls. For they consider not that they do evil. Abalo ka mo, ang mga buang-buang. Wala na sila yan nagabatsyag nga ang ila ginabuhat sala. Para sa ila ginabuhat insakto. Okay. Sa chapter 2, verse 2. Be not rash with thy mouth, and lean not thine heart be hasty to utter anything before God. Hindi ka magdali-dali hambal kung according na sa Diyos, brethren. Halungan mo ang gulo, ang mga word nga nagagawa sa imo baba. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. So, chapter 3. For a dream cometh through the multitudes of business. Ano kono? Ang damgo nagaabot sa kadamuan sang business. So, and a fool's voice is known by the multitudes of words. Ang buang-buang kuno makilala sa kadamuon sang iyang pulong. Chapter 4, verse 4. When thou bowest a bow unto God, deeper not to pay it. For he hath no pleasure in false. Pay that which thou hast bowed. Chapter 5. Better is it that thou shouldest not bow than thou shouldest bow and not pay. Sinya mayo pa nga hindi ka magpasalig, sang sa magpasalig ka kag hindi mo man lang mahimo. So this time, the title sang akon message, tagaan ko isang title, The Word of Honor. Kinanglan, may word of honor kita. So, brethren, mamangkot ko na sa inyo. Ano maghambal ikaw sang word of honor? Di mga mangkot, tadi isa kag isawa. No? So, sa diring sinong contestant nyo, di ba? Kung magsiling ikaw word of honor, ano ba ang bot mo silingon? Oh, very good. Nan. So, kanami, no? Dapat may hinambalan ka, may tinindugan ka. Kaya kung wala ka sang hinambalan, kag wala ka sang tinindungan, ano ang balsang Biblia? Kangay ka sang buang-buang. Gusto kita magbuang-buang? Hindi. Nga, dapat, kung may tinindugan ka, butsingon, trusted ka nga tao. Diba? Masaligan ka. May integrity ka. Kag may kredibilidad ka sa imo nga pulong. Diba? So sa direbe, mangayo kita sa inyo sang idea kung anong maghambal ikaw word of honor. Tata ka tanga no. Tata. Nan very good kayo gid. Action speaks louder than words. Kabalo ka brethren? Kung ano ang imo ginahambal, ginabantayan na sa imo. Nga dapat ang imo ginahambal,
may aksyon kada. Kaya kung wala ikaw sang aksyon sa imo ginahambal, nagahambal ikaw sa hangin, kag wala pulos ang tanan mo nga ginahambal, nga kinahanglan, kung ginhambal mo, siling so, better is that thou shouldest not bow than thou shouldest not bow and not pay. Dapat kung anong imo ginhambal, tumanon mo. Okay, sa direng side. Pwede abis insist ba? Insist, tani akong lawagon mo. So amo man Japon. So kinanglan brethren, dapat sa aton may ara gikita sa ginatawag nga word of honor. Kinanglan tang word of honor sa kabuhita kay siling sang Google siling niya, word of honor is a solemn pledge or a verbal commitment backed by one's personal integrity and reputations. Yeah. When you give your word of honor, you are essentially saying that your personal character guarantees the promise will be kept even without written contract. So, brethren, nagapakita sa word of honor nga dapat ay ara ikaw sa ginatawag nga karakter sa imo kabuhi. Ina bala nga kung ano ang ginahambal mo, himuon mo gid. Bangod kinahanglan ta ang word of honor. But totally, brethren, nagambal ko sa inyo, wala diri ang tao na pukan, wala maski isa sa aton may ara nga ginatawag word of honor. Kapate ka mo? Wala ang tao word of honor. Kaya kung aton lang tawon, ang may word of honor lang, ano? Ang pulong sang Diyos. Ang pulong sang Diyos, amo na sang may number one nga may integrity sa kabuhi ta. Amo na sang may kredibilidad kag may word of honor. Putsingon, ang word of God, trusted na ni sa kabuhi ta. Dapat aton gid sa ligan ang pulong sang Diyos sa kabuhi ta. Nga, kita ka? Genesis chapter 2 verse 16, Balaster. Siling niya, and God commanded, siling niya, Leo Gabister, Genesis chapter 2 verse 16. Siling niya, and the Lord God commanded the man saying of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Chapter 17. Nga, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Siling sang Diyos. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Siling sang Diyos, siling niya, hindi ka magkaon sang ining tree of knowledge of good and evil, kay siling niya, once nga kaunon mo ni, thou art surely die, makaangkon ikaw sang kamatayon. Ato na balaan, nga si Satanas, wala na iya sang idea sang pulong sang Diyos. Wala na saya kabalo kung ano ang buot silingon sang Diyos, kung ano ang kadadalaman sang pulong sang Diyos. But ang gusto yaman, nga dapat, ang iya word may honor man. So ano ya ginhimo? Ginlantugi ang pulong sang Diyos. Nga gusto sang yawa nga ano, tagaan man sa honor. So karon, ano ya ginhimo? Ginsunod ya ang pulong sang Diyos. Nga agod nga siya tagaan man honor. But nabalo kita nga ang Diyos si Satanas wala niya kabalo kung ano ang plano sang Diyos sa aton. Di ba? So karon, ginhimo ya ano ang balya? Sinya pwede ka mo sinikakaon. Sinya kay kung makaon ka mo, sinya hindi kamo mapatay. Ginlain niya ang word of God nga gusto yaman nga iya nga word may honor. Sinya hindi kamo mapatay kag sinya kabalo kamo maglantaw kung anong maayo kag sang malain. But anong natabo? Ang Diyos bala naging wala sang honor siya pulong. Natabo nga ang tao nakaangkot sang kamatayon bangod sa iya pulong. So sa tira nga butang ginapakita nga ang pulong sang Diyos may honor sa kabuhi ta. Kita ka. Ano ang balsang yawa? Siling niya timtare si Satanas. Ano ang bal ni Christ saya? Satanas, nasulat na. Hindi pagtintara ang Ginoo nga imo Diyos. Siling ni Christ saya, sinya Satanas nasulat na. Siling niya, ang tao wala nagakabuhi lang sa tinapay. Kundi, but by every word that cometh out in the mouth of God. Subot silingon, gina-establisar sang Diyos kung ano ka authentic ang iya pulong, kung ano ka trusted ang iya pulong sa aton. So that's why, tagaan naton sang dako nga balor, tagaan naton sang dako nga reverence ang pulong sang Diyos sa kabuhi ta. Nga, kinahanglanon brethren ang pulong sang Diyos. So, mabalik kita pala sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1.
Siling niya, keep thy foot when thou goest to the house of God. So magsiling ang scriptures nga, keep thy feet when thou goest to church, bantayan ta ang aton nga tiil sa pagpalapit sa balay sang Diyos nga kinanglato naton brethren sa ginatawag nga gwardyahan ta ang aton nga panglakaton. Kung maglakat kita sa balay sang Diyos, dapat may ara kita sa ginatawag nga pagpamalandong, tagaan naton sa ginatawag nga reverence ang balay sang Diyos. Tagaan naton nga kung naton lang tawon, ang Diyos siya mo ang siya ang may utor sa paghimo sang church. So dapat tagaan naton sang authority ang word of God sa kabuhita nga ini ang magsiling ikaw nga keep thy foot, it means that ginaprotektahan ta ang aton panglakaton. Naga-obey kita sa pulong sang Diyos. Brethren, wala niya ang Diyos nagalantaw sang ginatawag nga paalam-alam. Wala niya ang Diyos nagalantaw kung ano ikaw ka, ano ang pag-insindi mo, ano ka tinlo, kung ano ikaw ka maalam sa paghangop sang pulong sang Diyos. Ano ang ginalantaw sa Diyos? Pa-ubay-ubay niya siya pulong. Pa-insakto niya lakat siya pulong. Kinanglan naton ang pulong sang Diyos nga pagasundon. Kita ka ano ang balya? And be more ready to hear. Dapat, when thou goest sa pagpalapit naton diri sa balay sang Diyos, dapat we should ready sa pagpamati sang pulong sang Diyos. Nga ready kita. Ano ang hambal sang pulong sang Diyos? Thou shalt have good success, and your way shall be prosperous. Kung ang pulong sang Diyos, hindi mo pagdulaon sa imo baba, sila niya, thou shalt not depart thy word, and thou shalt meditate therein day and night. Kita ka. Si Marta, kita nyo? Ano ang hambal ni Marta? Si Marta nagkumod sa kay Christ. Sino ni Marta? Siya, Lord, naano ni Lord si Mary man? Why di siya gabulig sa akon? Nga aral na siya sa imo nagapamati iya sang pulong. Ano hambal ni Christ iya? Sino niya, Marta? Sino niya, ang ginchus ni Mary, good part sa kabuhi iya. Pag siya iya nga ginpili, hindi na madula sa iya. So kung aton lang tawon, tanan kita brethren, nagapalapit sa church. Tanan kita, nagahatag sang aton nga sacrifice sa Diyos. Tanan kita, nagahimo diri sang aton nga mga hinimuan, nagahatag kita sang upiring, naga-worship kita. But ano ang bal sang Diyos? Choose the good part. Ano ang good part da? Ang pulong sang Diyos, it is the good part sa aton kabuhi. Nga once mapamatian mo kag imo, i-meditate therein day and night, makaangkon ka sang maayo nga tangtanan sa Diyos. Makaangkon ka sang dako nga benepisyo nga pulong sang Diyos ang imo yang nga gintagaan sang value more than anything sa kabuhi mo. Di ba? Kanami, brethren, kung ang pulong sang Diyos, amo gidyang ilabaw mo sa tanan. So dapat, ang pulong sang Diyos nga ginatindugan mo, dapat may ara ikaw nga ginatawag nga honor. I-honor mo gidyang Diyos. Kita ka? Honor God. Kita ka? Labaw sa tanan, siling niya, we shall love the Lord thy God. I-honor mo, tagaan mo gidyang reverence ang Diyos sa kabuhi ta. So, because, siling niya, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, siling niya to, ang Diyos tagaan mo gidya sang balor sa imong kabuhi. So, balik na to sa Japonster sa chapter Ecclesiastes 5:1. Siling niya, than to give the sacrifice of bulls, for they consider not that they do evil. Siling niya, be more ready to hear. But silingon, ready ikaw sa pagpamati sa pulong sang Diyos than to give the sacrifice of bulls. Nga, ang Diyos siya wala na yan nagakalipay sa kung anong imo ginahatag. Ang Diyos wala na yan nagaka-please kung ano ang imo nga ginapakita sa iya. Ang gina-please ang Diyos kung paano ikaw magsunod sa iya pulong. Sundon mo gidyang pulong sang Diyos. Ano muna brethren, biska na ano yang balda-balda sang kabuhita, sunda lang ang pulong sang Diyos. I-take mo lang, i-choose mo lang ang good part sa kabuhi mo. Ngaway ka gid perdihon. Nga ano ang Diyos aw? Amo na ang hambal sang pulong sang Diyos, ang ano? It is a lamp unto our feet and a light unto our path. Suga tagit niya kung nagatrouble imo kabuhi, kung matsagan mo ang problema mo nagalumapaw sa imo alimpuduhan, arang pulong sang Dios.
Nga ano, amo nang kahatag kasanag, amo nang naga-enlighten sa imo, amo nang nagapaintindi sa imo, amo nang nagahatag kabakod sa imo. Kita ka, kadamo sang iba niyang mga tao, makaangko na sang suicide. Pero bangod nga may pulong sang Diyos nga na kabati sila, gatadlong ang ila kabuhi. Lantawan nyo ang tao nga wala sang pulong sang Diyos. Kung ano mapinsaran, ginabuhat dahil nila. So nakaangkon sila sang maayong nga part sila kabuhi. Wala. Nga, wala nila ginatagaan sang dako nga value ang pulong sang Diyos sa kabuhi nila. So palakpakan ta ang Diyos bangod sang iya nga pulong sa ini nga kagahon. Praise the Lord. So chapter 2, verse 2. Yeah, be not rash with thy mouth. Siling niya. And let not thine heart be hasty to utter anything before God. Niya. For God is in heaven and thou upon the earth. Therefore, let thy words be few. So magsiling ikaw rin sang ras. Naga-acting, speaking, or making promise impulsively without careful thought. Put silingon, nagapalagpat ka lang bala sa imo pulong, wala ka nagalantaw sang konsekwensya kung anong matabo sang mga gagulwa sa imo baba. Nga, kabalo kita, death and life is in the power of the tongue. Ang curse kag ang blessing, din galin, ara sa power sang baba ta. So kinanglan, be not rash with thy mouth and let thine heart, kag ang imo tagipustoon, hindi man magdasig-dasig sa paghambal sa Diyos. Na kung ano ang namatsagan mo para sa imo, dahil mo kambal, no? Ba't rin, mas mayo pa nga wala ka nagasaad sa Diyos, ba't ginahimo mo? Kadamo sang butang, damo sang nakita ko, ako naging 1998 pa ako nabaptize, no? Kadamo na sang nabatian ko nga, grabe nga mga hiyambal nila sa Diyos. Ba't diin sila subong? Why? Damo ko yan, may nabatian nga, sige lang pastor, kaya kung makagwa ko, mahatag ko sang akon bahin sa Diyos. Di. Nakagwa sila, di na sila subong. Sige lang, pastor, kay mahimo ko sang maalagad ko sa Diyos. Sige lang, pastor, kay kung pakamayon ko sang Diyos, mabuli ko sa church. Di din. Hindi ka gani maghambal sa imo baw kung hindi mo mahimo. Nga, sino mo ginhambalan? Ang Diyos nga sa langit. For God is in heaven and thou art in earth, so therefore, let thy words be few. Ano na, scriptures na ang hambal sa aton, nga dapat, hindi kagidya magdali-dali sang hambal. But silingon, pinsaron mo gid, kung ang ay mo nga ginahambal, mahimo mo, matuman mo, or hindi. Kapudlay, rin sang pulong. Amo na halungan ta ang mga pulong nga nagagwa sa aton baba. And let thy words be few. Siling niya, for God is in heaven, and thou art upon the earth. So siling niya, and let not thine heart be hasty to utter, but silingon to speak sa mga butang nga ara sa Diyos. No? Hindi ikaw magpadali-dali, but silingon, tagaan mo gidya, balyo ang imo word. Dapat kung imo na ginhambalan, dapat imo na tumanon. Kaya nga, dira ikaw makitaan rin, kung nagahimo ikaw sa maayo nga, sakto tuambol mo ta, action speaks louder than words. Kung ginhambal mo na, himua. Hindi ka maghambal para sa bala sang kita ka to sa Bible isa, siling sang yamay, sinya anak, kadto ka sa ulumhan ko, pag mag-ubra ka to. Anong balya? Puotay, makadto ko to. But in the end, wala sa nagkadto. Ay, kadto nga bata, ginambalan niya, saan siya, kadto ka sa akong ulumhan, kag mag-work ka to. Siling sang isa, niya, hindi ko yatay. Pero in the end, nagkadto siya kag nagtuman sa. Di sila nga duwada, sino ang nakaangkon pambal kita sa ginatawag nga good report sa ila, sino dang nakaangkon sang maayo nga handom sa ila nga duwada. Kundi ato ang wala saya nagsaad, pero ginbuhat ya. Sang nagasaad ikaw, nga hindi mo mahimo. So, kabati na kita subong sang pulong sang Diyos, hindi kita magpadali-dali sang aton nga, be not rash with thy mouth, and let thine heart be hasty to utter anything before God. Hindi ka magpadali-dali. Hindi lang ni sa Diyos, subong man sa imo, isig ka pareho.
Kaya nga, dira ikaw ginajudsan sa imo ba? Sa uli, ibis ka na, ano mo pa kahambal sang tuod, hindi ka na mapatihan, hindi ka na trusted nga, bangot ang imo ginapangambal, wala mo ginatindugan. Hindi ka masaligan sa word nga ginahambal mo. Susugot ka mo sina. Sugot ka mo sina nga ang mga word nga nagaguluwa sa baba nyo, hindi ka mo masaligan. Anong buwan nyo na? Buang-buang ka mo. So kabudlay ko nang balong ka sang buang-buang, kaya nga, daw wala ka na gidya. Daw neglected ka bala. Daw wala ka na gidya sang ginatawag nga gamay lang gid nga kredibilidad sa imo ko galingon. Nga ginubos mo kita kanan bangod sang words nga nagagwa sa imo baba. So dapat when you bow, deeper na to piit. So sa chapter 3. Dali lang niya ako ano. Sabi niya, for a dream cometh through the multitudes of business, and a false voice is known by multitudes of words. So ano ko no? Kay ang damgo, nag-aabot through the multitudes of business. Anong buti dahil silingon? Kung may ara ka mo handom, kag may ara ka mo plano sa inyo kabuhi, buhatan nyo, agod maangkon nyo ang saksi sa inyo kabuhi. Kung silingon niya na de, siya kung ang for a dream coming through the multitudes of business, kung may mga handom ka mo, kung may mga plano ka mo, tinguwain nyo nga mahimo. Hindi nga kung anong inyong ginahandom, wala nyo ginaaksyonan. No, kita ka mo na gana kanta na nananaginip ng gising. Kita ka na ano nakatulala sa angin nga amo na sang butang da. Ara lang sa imo plano ang tanan. Pero wala ikaw sa ginatawag nga aksyon sa imo kabuhi. So kung nag-amo sina for a dream cometh through the multitudes of business. Kaya nga ang mga handom, ang mga plano, ang tanan niya gusto niyo malabot. Opdan niyo sang prayer, opdan niyo sang pulong sang Dios, mala-achieve niyo na. So that's why kung may mga handom kamo, may mga plano, hindi nyo gid pagdulaa ang Diyos nga hindi nyo kaupod. Dapat kung ano nga plano, ano nga handom, anong gusto nyo matabo sa inyo, updi ang Diyos. Of the Lord, buligi ko, updi ko Ginoo sa ini nga ano. Kita ka? Ang istorya na bala nga ni sang lulo na ni Jokarn nga kay Brother Reneng. Madumduman ko na, kay hibigi ko na iya. Nga, ang iya balay, brethren, ginprinday na sa bangko. Karon ang natabo, ilimbarguho na ang iyabalay. So karon ang gitabo, ginpatawag sa kadto sa bangko. Kadto sa manager sang bangko nga ginanan niya. Pagpalapit niya to, before sa nagkagto ito, brethren, ano ginimo iya? Nagluhod siya sa iya nga katri. Inya nga pangamuhis niya, Ginoo, updi ko Lord sang akon nga pagkakadtuan. Nga subo nga wala pa ko kakadto, ikaw na magapanguna dito sa akon nga kalagtuan. So grabe nga prayer. Pitsara bala? Wala pa kaya kakadto. Gusto mo yang nga ang Diyos magauna na to sa imo yang nga gusto malabot. Karon sa pag-abot niya sa bangko, ano ang natabo? Lain ang manager. So kung sa tawhanon lang ang butang, mawuri ka. Punano man to man. Amo to tani ang mayo kay kilala ko. Wurid niya sa, but wala sa nagwurid sa iya kaugalingon nga, kabalo sa iya nga Diyos ang kaupod niya. Amo na nga kung ang Diyos kaupod mo, wala ka dapat sa iwuri. Even sa imo nga kalanon, even sa tanan mo nga imoon, hindi ka magwuri nga Diyos ang kaupod mo. So anong natabo? Ginpatawag sa niya, Mr. Ernesto Tan, tawag ka na to. Pagkatuto, explain niya nga ano ang balsang manager sang bangko. Siya, amo na lang ning mabuligo sa imo. Pahulmon ta kaliwat. Agod nga imo nga balay ma-redeem mo. Abi ka ni kwaon ang iyang balay. Bat gindugangan pagid ang iya nga extend pagid agod nga na-redeem. Sa ulihin nakabatak sa kag nabangon kag nakuha iyang balay. Nga nabalaan niya nga ang Dios kaupod siya sa kabuhi ya. So kadamo na kita sang mga experience, kadamo na kita sang nabatian nga mga experience na sang iban nga ang Dios kung kaupod sa kabuhi ta, hindi kita pagpakahuyan kag hindi kita pagpabayaan. So ano bala sina katako nga ma-achieve ta nga katako nga word sang Dios sa aton kabuhi? Ha? So dalayawon ang Dios sa aton tunga. Palakpakan ta sa liwat ang Dios. So chapter 4, siling niya. Are na. When thou bowest abow unto God,
differ not to pay it. For he hath no pleasure in false, pay that which thou hast vowed. Ano maghambal siya? Kung nagbow ka sa Diyos, differ not to pay it. Magsiling ikaw, differ bot silingon, hindi mo pag i-delayed or hindi mo pag i-postpone. Na kung ano ang ginhambal mo sa Diyos, dapat himuon mo kag buhaton mo. Kaya nga, anong bal sa Diyos? I am in, ara ko sa langit, ikaw mo ara sa duta. Tapos, nanghambal ka mo sa akon sang butang nga hindi nyo matuman. Siling niya, let thy words be few, hindi ka mo mangin, buang-buang. So ano bala, brethren? Nga dapat, makita ta, kung ano ang ginhambal ta sa Diyos, dapat tagaan ta sang unor ang aton nga pulong. Tagaan mo sang dako nga unor ang imo pulong nga ang imo ginahambalan Dios. Kung naghambal ka, Lord, mahatag ko sang akong bahin, ihatag imo bahin. Hindi pagbuhin eh. Kumambal ka, Lord, mag-aalagad ko sa imo, alagara ang Dios nga alagad mo. Hindi ikaw maghambal sang butang nga hindi mo matuman. Kaya nga, kabudlay, brethren, kabudlay naghambal ikaw sang butang nga hindi mo matuman. Why? Nga, ang tao nagalantaw yung sang imo nga hinambalan. Kita ka, lantawa bala? Kadamo na dismaya na sa politika ta subong? No? Lantawa na bala si Joel Villanueva na? Ano bala niya ginabuhat? Siya na nag-open-open sang flood control. Nga naghambal sa, pwede ta kamo malantaw sa mata kag mata. Nga wala ta mo sina. But in the end nga nagbalhin sa mga piyak. Nga hindi sa gusto iukato na. So kadamo ang nadismaya sa iya bangod wala sa sang word of honor. So ang word of honor dako na sa brethren nga impact sa kabuhi ta nga dira kita ginalantaw kung masaligan kita or hindi nga tawo. Kabudlay maghambal nga hindi mo matuman. Isa, dua, okay pa na guro. Pero magtatlo, apat, lima na. Biskan maghambal ikaw sang matuod, hindi ka na pagpatihan sa uli, bangod sa mga binutig nga ginahambal mo. Nga, part na sa sang liar ang butang nga hindi mo himuon. Part na sa sang pagbinutig. So, pitsara bala, Diyos ang langit, among imo, hindi tagaan balyo sang word nga nagagawa sa imo. Siya, pay that which thou hast vowed. Bayari kung anong imo nga ginhambal. Tumana kung anong ginsaad mo sa Diyos. So, kinanglan kita ka na, ang pagsimba, bawtan ni sa Diyos. Ang pagsimba, hindi ni nga sila nga wala lang ni sa aton, bawtan ni sa Diyos. Hindi ni nga daw sa wala lang sa aton, bawtan ni sa Diyos. So kung nagbaw kita sa Diyos, ano balambal sang Diyos? Be more ready to hear. Dapat ready ikaw sa pagpamati sang word of God. Kaya anong ambalya? Dapat ang word of God, we should meditate therein day and night. And thou mayest observe to do according to all that is written therein. Dapat i-observe dagit kung ano ang ginhambal sang pulong sang Diyos. Amo na nga sila sa scripture, let your conversation be nini or nini. Kung hindi, kung huo. Dapat i-obligar tagid ang aton kaugalingon sa pagpamati sang pulong sang Diyos. Nga na-choose ta ang good part sa kabuhi ta. Hindi ka mo bala maayo yung pili nyo ang pinakamaayo sa kabuhi nyo? You choose the good part sa inyo kabuhi? So muna, kita ka to ang bali Carl, dapat, kung word of God na, dapat be attentive ka mo sa pagpamati. Hindi nga pag-abot sang pulong sang Diyos, dira ka mo maga-inistoryahanay, dira ka mo maga-chika-chika, dira ka mo maga-open sa inyo cellphone. So ano nang tawag? Wala ikaw sang ginatawag nga reverend sa pulong sang Diyos. Tagaan tagid sang balyo ang pulong sang Diyos sa kabuhi ta. Amo na brethren nga gusto ko gid masulod sa inyo tapi-tapi sang inyo tagipusoon kung ano kadako kung ano ang balyo sang word of God sa kabuhi ta. Nga simple lang niya. In the whole conclusion sa kabuhi ta, ang ining word of God nga ginpamatian ta, the same will judge us in the last days. Di ba? Amo niya ang maga-judge sa aton sa last days. So chapter 5 ster. Aray ginliwat sa better is it that thou shouldest not bow, than that shouldest bow and not pay. Okay? Ano bala? Maayo pa kuno nga wala ka nagasaad, sang nagasaad ka nga hindi mo paghimuon.
Di ba? Sa aton, dira kita napukan sina. Dira kita tagsa-tagsa na lost ang aton nga sa Dios. Na kisa mahilig kita maghambal sang butang nga hindi ta matuman sa kabuhi ta. Kabudlay sang butang nga hindi mo matuman sa kabuhi mo nga hindi ka trusted nga tawo. Hindi ka masaligan nga tawo. Kaya nga ang tawo ginasaligan na naya, kung trusted ka, kung ang imo nga ginahambal, ginatuman mo. Kadamo sang butang, brethren, nga naging kulabos kita sa pulong sang Diyos. So ano ang pulong sang Diyos? Sila niya, makaangkon ikaw prosperity in the thing whereto I sent it. Kung sa diin gipadala sang Diyos ang iya nga pulong, may ara dira sang dako nga benepisyo sa kabuhi mo, may dako da nga victory sa kabuhi mo, kung ang pulong sang Diyos ipadala sa imo. So, nagligad ng ambal ko nga, ini nga pulong sang Diyos ginpadala sa aton, victory ni sa kabuhi ta. Nga to sa ano bala, ang kings of kings and lords of lords, ipadala yang imo pulong sa imo. Nakita ka to? Many prophets and righteous man, gusto ya makabati, kag ma-observe ining butang nga aton na batian. But ano, sa aton wala naton ginatagaan balyo ang pulong sang Diyos. But mga righteous man, kag mga prophets, daw maano ya nga gusto ma-achieve ang ining aton na batian. Daw maano sila ya nga gusto man sila tani, makabati nga maexplikan sila sang pulong sang Diyos. Makabati sila sang gospel. Makaangkon sila sang Holy Ghost nga nabaton ta. Wala na sila. Pero sa aton, ano bala? Ginapakawala lang naton balyo. Daw sa wala lang sa aton. But, siling sang pulong sang Diyos, in the last days, the same word that I speak to you, the same word will judge you in the last days. So, kita ka, brethren, tagaan tagid sang balyo ang pulong sang Diyos sa kabuhi ta. Pag subong man, tagaan naman sang balyo ang pulong nga nagagwa sa bata. And deeper not to pay it. Butsilingon, kung may ginhambal ka, himua. Obligara ang imo ko galingon sa paghimo sang butang ang ginhambal mo. Kaya nga, dira makita kung may integrity ka sa pulong sang Diyos. Kung may kredibilidad ka sa pulong sang Diyos. Dira na yan makita, brethren. Amo na, brethren. Ano ang bansang pulong sang Diyos? Last na lang ni. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. But silingon, saligan mo ang Diyos sa bugos mo yan kusog. Kag hindi ka magalin o kung magasandig, sang imo lang nga pag-insindi. Kaya nga, ang tao, wala yan nagamind kung ano ang nagaguluwa sa iya baba. Kita ka, ano ang bansang pulong sang Diyos? Be not hasty to utter anything before God. Hindi ka magpadali-dali sang hambal. Well, dapat lang tawon mo ang konsekwensya sang butang nga imo nga ginahimo. Kung ini nga butang nga ginahimo ko, matuman ko ni bala. Kung ini bala nga butang nga ginahimo ko Ginoo, mahimo ko ni para sa imong ngalan. So Ginoo, subong, i-open ang akon mind, i-open ang akon understanding, nga labaw sa tanan gali ang imo pulong among pakadako ko sa akong kabuhi. Kagay ko Ginoo tsansa, nga ma-recover ko, Lord, ang butang nga ginlapas ko sa imo. Nga matadlong ko ang butang, ang mga dalanon ko nga ginlapas sa imo, Lord, matadlong ko. Bangod ang imo pulong, amo ang labaw sa akon nga kabuhi. Nakaanta kita sang dako nga balyo ang Diyos sa kabuhi ta. That's why, trust in the Lord, saligan ta ang pulong sang Diyos. Let's be more ready to hear sa word sang Diyos nga nakaangkon kita sang good part sa kabuhi ta. Naangkon ta ang maayong nga parte sa kabuhi ta. Bangod sang pulong sang Diyos. So, brethren, let us all stand and worship the Lord. Praise the Lord.